Sa Garage Hill, hindi na mapakali si Ryo kaya sinabihan ito ni Oka na kumalma lang. Nang biglang may matanggap na silang tawag at sinagot iyon ni Oka at masayang ibinalita kay Ryo na nakapasa ito. Tuwang-tuwa naman si Ryo dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng scholarship. Sa Akari, tumawag si Oka kay Shige para ibalita na nakapasa si Ryo sa FSRS Final Selection pero laking gulat nito nang malaman na nakapasa rin si Capeta na kasalukuyan ang ipinagdiriwang sa Akari. Dahil tapos na ang summer, balik eskwelahan na muli sina Capeta at bakas sa mga ito na tinatamad pa sila habang may sinasabi ang guro nila. Samantala, malumbay na lumapit si Shige kay Boskay at saka iniabot ang kanyang resignation letter para umano mabayadan ang naging utang sa nasira ni Capeta. Tinanong ni Kay kung magkano ang kailangang bayaran at kung anong naiisip na paraan ni Shige para mabayadan iyon. Sumagot ito at sinabing naisip niyang maging isa sa mga migranteng manggagawa, maalin sa Atlantic o sa Indian Ocean. Ngunit dahil may utang din pala si Shige sa kumpanya ay pinunit lang nito ang resignation letter at sinabing habang buhay nang magtatrabaho doon si Shige. Nakiusap si Shige at sinabing mapapatrouble sila kung hindi mabayadan ang utang ni Capeta. Doon sinabi ni Kay na siya na ang magbabayad yun, bagay na ikinatuwa ni Shige. Habang magkausap ay hindi pa rin makapaniwala ang dalawa na napili si Capeta. Hindi lang dahil may nakabanggaan siya kundi dahil natalo rin siya kay Ryo. Inakala noon ni Capeta na hindi siya matatalo hanggat magkatulad lang sila ng kondisyon. Nang biglang dumating si Monami at tinanong kung bakit siya malungkot gayong nakapasa naman siya. Sinabi ni Nobo na sisiguraduhin niyang makakapag-practice na si Capeta ngayon sa formula. Nagtaka naman ito kung paano kaya ipinakita ni Nobo ang listahan ng kinuha niyang mga lugar na maaaring magpahiram sa kanila ng sasakyan. Sa daming yun ay sigurado si Nobo na may magpapahiram sa kanila. Samantala, nagulat naman si Ryo nang malaman na hindi na sila mapapahiram ng sasakyan dahil sa paparating na araw ng karera ng hinihiraman nila noon. Sa bahay ni Capeta, nag-concentrate ito at nagkunwaring nasa isang karera nang biglang dumating na ang kanyang ama. Habang naghahanda ng lulutuin ay sinabi ni Capeta na sa susunod na linggo ay magkakaroon sila ng meeting sa eskwelahan kasama ang mga magulang para pag-usapan ang tungkol sa pagpili nila ng eskwelahan. Pero dahil antok na ay hindi na napag-usapan ng mag-ama ang tungkol doon. Kinabukasan, ipinakita ni Tamaki kay Monami ang mga lugar na pwede nitong pag-auditionin at pinapili ito kung saan ito gusto. Agad na itinuro ni Monami ang napili niya, ang Mabex audition. Sa Akari ay kinausap ni Boskay si Capeta tungkol sa tinutukoy nito noon na nais nitong makalaban. Sinabi ni Capeta na hindi pa niya iyon naaabutan pero kukunin niya ang pagkakataong iyon at gagawin ang lahat. Sinabi ni Kay na malayo na ang narating ngayon ni Capeta kaya mas dapat pa nitong pagbutihin. Pero bago iyon, sa ngayon ay ipinaayos muna ni Kay ang bodega. Umaasa si Kay na si Capeta ang magtutuloy ng pangarap na hindi niya natupad noon. Sinimulan ng tawagan ni Nobu isa-isa ang mga inilista niya pero wala pa ni isa sa mga iyon ang nagpapahiram sa kanila, hanggang sa naisip nito na tawagan si Momotaro. Ngunit sinabi ng tauhan niyo na wala doon si Momotaro dahil sumali raw iyon sa isang karera sa Oita. Palpak na naman ang plano ni Nobu kaya inis na inis ito sa sarili pero hindi nagtagal ay nakaisip siya muli ng paraan. Nagkaroon ng interview si Shinkawa at pagkatapos nyon ay pinuntahan siya ni Nobu para kausapin at humiram ng formula na sasakyan upang makapag-practice si Capeta. Nung una ay inisip ni Nobu na imposible naman na pahiramin sila pero pumayag naman si Shinkawa at sinabing mismong sasakyan lang ang maipapahiram niya. Ang paggamit ng circuit, gastos para sa transportasyon ng sasakyan, at ang gasolina pati na rin mekaniko ay kina Nobu na. Nagulat si Nobu dahil hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na iyon. Para kay Shinkawa ay talagang mahusay na driver si Capeta at nagpapasalamat siya kay Nobu dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala niya iyon. Pinati rin ni Shinkawa ang kahanga-hangang team nila. Ang huling pagpili ay gaganapin sa International Circuit sa Shizuoka at abala na si Capeta sa page exercise para paghandaan iyon. Nang sumunod na araw, isang bisita umano ang dumating para kay Naomi. Tinanong ni Naomi kung anong ginagawa doon ni Ryo. Sumagot ito at sinabing dahil natalo siya noon ni Naomi sa ICA, ang layunin niya ngayon ay ang makipagkarera muli laban kay Naomi at manalo. Ipinaalam din ito na nag-audition siya sa FSRS at napili para sa final selection. Doon yumuko si Ryo at nakiusap na ipakilala siya sa Leirize, ang sponsor ni Naomi na lalahok din sa Formula Stellar ngayong taon. Nais ni Ryo na makapag-practice gamit ang sasakyan ng mga iyon. Ngunit sinabi ni Naomi na bakit niya ipapakilala sa sponsor niya ang taong nais siyang talunin kaya napahiya si Ryo.
Nagpakatotoo si Ryo at inamin na may malahalimaw na hindi man lang maikonekta ang clutch nung unang araw sa paaralan, pero syempre iyon ay unang beses pa lang yun na magmaneho ng four-wheel. Pero sa loob ng 2 araw, nakamit nito ang pinakamabilis na oras noong mock race sa Stellar Circuit. Nagulat si Naomi at naisip na si Capeta iyon. Ayaw magpatalo ni Ryo pero ang proseso ng huling pagpili ay base sa oras kaya kailangan niyang mag-practice ng todo. Lumuhod na si Ryo sa harap ni Naomi dahil iyon lang ang bagay na magagawa niya sa ngayon, kaya naman ibinigay ni Naomi ang numero at sinabing tawagan yun bukas. Nanood sina Capeta ng debut race ni Naomi at gaya ng inaasahan ay iyon ang nanalo. Para kay Capeta ay talagang nakakahanga si Naomi pero sinabi ni Mon Ami na mas magaling pa rin si Capeta. Dahil hindi makakapanood si Mon Ami ng laban ni Capeta ay binigyan niya na lang ito ng Lucky Charm. Meron din si Nobu pero kinuwestiyon nito kung makakapagdala nga ba iyon ng swerte, bagay na ikinagalit ni Mon Ami. Nang may hatid si Mon Ami ay humingi ng paumanhin si Nobu kay Capeta dahil nangako na naman umano siya nang hindi niya nagawang tupadin. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin si Capeta sa dalawa. Kinabukasan ay ginanap na ang parent-teacher meeting at nang si Capeta na ang tinanong kung anong gusto nitong maging ay walang pag-aalinlangan nitong sinabing nais niyang maging racer at siya ang magiging pinakamabilis na racing driver. Mula sa mga naglaban-laban ay 5 lang ang napili, at tanging isa lang ang pipiliin para maging scholar ng FSRS. Gusto nila ng driver na pwedeng manalo at kayang makasagot sa mga kahilingan ng kanyang koponan at makapaglalabas ng pinakamaraming bagay mula sa mga sasakyan. Kaya naman kailangan silang kumbensihin ng bawat isa kung anong kaya nila. Nagkatinginan sina Ryo at Capeta na parehong may nais patunayan. Ang huling pagpili ay pagdedesisyonan sa pamamagitan ng time attack. Si Ishihara ang kanilang magiging pace setter o ang magtatakda ng bilis. 2 session sa umaga at hapon sa total na 4 na session at sa huling session ay bagong gulong ang gagamitin nila. Pagkatapos nyo ay i-interviewin ang bawat isa sa kanila at doon pagdedesisyonan kung sino ang makakatanggap ng scholarship. Maya-maya pa ay dumating na sina Nobu at Shige. Samantala, nakarating naman sina Mon Ami sa kanyang pag-o-auditionan at desidido talaga itong manalo dahil naniniwala siya sa kanyang sarili, tulad ni Capeta. Inihanay na ang mga sasakyan para sa pagsisimula. Inalam ng isang instructor kung gaano naghanda ang bawat isa. Para sa lalaki ay si Ryo ang pinaka-naghanda dahil humiram pa ito ng sasakyan sa Lierize para makapag-practice kahit papaano, at tanging si Capeta lang ang hindi nakapag-practice. Nakisali naman ang isa at sinabing lagi iyong on the spot dahil siguro sa kawalan ng pera. Gayunpaman, buong buo pa rin ang suporta ni Shige para sa anak. Ipinaliwanag ni Nobu kay Shige na iyon ang unang pagkakataon ni Capeta sa kursong iyon, at ang layunin ay masanay sa mga second-hand na gulong at kailangan niyang mahanap ang pinakamahusay niyang linya sa panahon ng session. Pagkatapos ay sasalang sila sa time attack gamit ang mga bagong gulong at doon mapapagdesisyonan ang mananalo. Handa na ang lahat kaya binuksan na ang kani-kanilang makina para sa pagsisimula ng unang session. Ang sasakyang may number 1 ang gamit ni Capeta. Nabigla si Capeta sa napakalaking kurso na iyon na ibang-iba kesa sa kurso ng paaralan. Sa sobrang haba ay hindi niya agad makita ang nasa unahan, at kahit gustuhin niyang ma-stop-okan ang accelerator ay para siyang dahan-daang hinihila sa likuran papunta sa labas. Kahit medyo hirap sa kursong iyon ay masaya pa rin naman si Capeta. Napansin ni Ryo na sinusubukang hanapin ni Capeta ang linya nito kaya para sa kanya ay iyon na ang kanyang pagkakataon. Sa isip ni Oka ay hindi kailangang magmadali ni Ryo dahil mas nakapag-practice naman iyon kesa kay Capeta. Patuloy lang na minomonitor ni Nobu ang takbo ng kaibigan. Napansin naman ni Tanaka sina Komazawa at Tsubomaki na nanonood ng karera. At iyon ay dahil balak palang kumuha ni Tsubomaki ng isang driver para isali sa kanilang works team dahil mas maganda umanong makita ang pagmamaneho ng karibal sa susunod na taon. Natapos na ang unang session at nang tingnan ni Capeta ang resulta ng oras nila ay laking gulat niya nang makitang mas mabilis ng 2 segundo si Ryo kesa sa kanya. Nang makitang pang-5 pwesto lang si Capeta ay sinabi ni Shige na mas mahirap ito dahil ang 2 nahuling sasakyan ay hindi papalitan ng bagong gulong mamaya. Iyon ay dahil wala ng saysay para sa mga iyon ang mamuhunan sa mabagal na driver, kaya para sa 2 nahuhuli ay iyon na talaga ang katapusan nila. Pero naniniwala pa rin si Nobu kay Capeta na magagawa iyon. Habang nakatingin sa nagpa-practice na si Ryo ay sinabi ni Capeta sa sarili na kailangan niyang makuha ang pinakamataas na oras tulad ng ginawa niya noon sa paaralan. Sa pagsisimula ng pangalawang session ay napag-usapan ni Tsubomaki ang nangyaring banggaan noon ni Capeta sa mock race pero ang pagmamaneho nito ay mabangis at magaspang pa rin.
Biglang nakisali si Adachi sa usapan ng dalawa at tinanong kung alam ba nila ang tungkol sa maalamat na karera sa gitna ng ulan sa Haruna. Sa pagtatapos ng second race ay mas lamang pa rin ng 1.4 segundo si Ryo. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabing may bago na siyang gulong. Dahil sa hapon pa ang susunod na karera ay kumain muna si Shige, habang ibinabalita naman ni Nobo kay Monami ang resulta ng karera sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe. Habang pahinga ay inaral ni Capeta ang mapa ng circuit at inisip na nagmamaneho siya doon. Samantala, halos mabaliw kakaisip si Adachi na kapag nakapasa umano doon si Capeta ay hindi niya na makikita pa ang kahanga-hanga nitong pag-overtake gamit ang kart, nang bigla niyang mapansin ang isang gumagawa ng kart na si Harada at nagtaka kung bakit iyon naroon. Nilapitan naman ni Oka sina Shige at nagbatian ang dalawa ng kani-kanilang pambato. Nabitawan ni Nobo ang kanyang cellphone nang marinig na si Ryo ay nakapag-practice ng husay dahil nakahiram sila ng sasakyan sa Lierize. Ibig sabihin ay mahihirapan nga silang talunin iyon. Maya-maya pa ay nagsimula na ang ikatlong karera, at gamit ang telescope ay napansin ni Shige na walang gaanong agwat sa pagitan ni Ryo at Capeta. Sa pagtatapos ng karera ay umangat sa pangatlong pwesto si Capeta pero hindi pa rin niya nalalampasan si Ryo. Gayunpaman ay malaki ang tiwala ni Nobo sa kaibigan at naniniwalang babawi iyon sa huling session kung saan bago na ang gamit ng mga gulong. Habang pinapalitan ang gulong, ipinangako naman ni Nobo na mananalo siya kahit ano pa ang mangyari. Kasabay ng pagsisimula ng huling session ni Capeta ang pagsalang ni Monami sa entablado. Matindi ang pagdarasal ni Shige na sana ay manalo ang anak. At sa huling minutong natitira, masaya si Ryo dahil liyamado siya pero hindi pa para kay Capeta. Mas bumaba pa ang oras ni Ryo at halos mapantayan na ang kay Ishihara. Pero maya-maya pa ay nagpantay na sila ni Capeta ng oras, bagay na ikinagulat ng mga tao. Habang ini-interview si Monami sa pagtatapos ng paligsahan ay isang misteryosong lalaki ang kanina pang nakatingin sa kanya. Kasabay niyon ay ang pag-interview din kay Capeta. Pagkatapos niya ay si Ryo naman ang sunod na i-interviewin. Para kay Capeta ay gusto pa niyang magpatuloy ang kanyang karera doon. Habang hawak ang Lucky Charm na ibinigay ni Monami ay nagdadasal si Nobo na sana ay makapasa ang kaibigan. Nagduda naman si Komazawa sa naging resulta ng oras ni Capeta, gayong first time lang naman daw niyo na magmaneho sa circuit na iyon. Para naman kay Subomaki, ang Grade 1 circuit na iyon na siyang pinaggaganapan ng karera ng F1 ay imposibleng magkamali sa oras. Kahit hindi pa rin makapaniwala ay tinanong nito si Subomaki kung sino ang napagdesisyonan nitong kuhanin sa 5 driver. Sinabi nito na bago magdesisyon ay hihintayin muna nila ang desisyon ng team. Matapos ang interview ay pinag-usapan na kung sino ang makakatanggap ng scholarship. May mga bumoto para kay Ryo at meron din naman kay Capeta. Pumasok din sa usapan ang nangyaring banggaan para kay Shinkawa ay natural lang sa karera na mangyari ang ganon, ngunit salungat sa kanyang paniniwala ang isa at sinabing kung bumangga ka sa isang karera, hindi ka lamang mananalo o tatayo sa tuktok ng podium, ngunit hindi ka rin makakakuha ng mga puntos. Sumang-ayon din ang isa pa at sinabing hindi nila kinukuha yung mga hindi nagre-resulta sa FSRS kahit pa mabilis iyon. Pero para kay Tanaka ay nanghihinayang siya para kay Capeta. Doon sinabi ni Shinkawa ang isa pang tuntunin, ang kuhanin ng isa na pinakamabilis matuto sa loob ng 3 araw. Samantala, oras na ngayon para pumili ng nanalo sa singing contest na sinaalihan ni Monami. At kaharap na rin ni Capeta ang mag-aanunsyo kung sino ang pasado. Si Yamato ang nanalo sa singing contest habang si Ryo naman ang nakakuha ng scholarship. Parehong natalo ang magkaibigan. Sinabi ng lalaki na hati lang ang desisyon ng lahat pero sa huli ay siya bilang chief manager ang pumili kay Ryo. Doon naisip ni Capeta na hindi maganda na masangkot sa pagbangga ang isang driver dahil maaari yung maging dahilan na hindi siya pagkatiwalaan ng team at magdala pa ng gulo. Huli na nang maisip niya ang bagay na iyon. Malungkot na naglakad palabas si Capeta kaya alam na ni Nobo ang naging resulta. Humingi ng tawad si Capeta pero nalulungkot man ay sinabi ni Shige na mahusay pa rin naman ang ginawa ng anak. Ngunit ang katotohanang wala ng pag-asa pa si Capeta na sumali sa karera at ang makalaban sina Ryo o Naomi ang naiisip nito. Nag-iyak na lang ang tatlo hanggang sa subukan silang kausapin ni Tanaka pero hindi nila ito naririnig kaya humingi ito ng paumanhin sa pang-aabala niya at hiniling na makausap si Capeta. Samantala, galit na galit naman si Monami sa naging resulta at sinabing tinatanggihan niya na ang mundo ng entertainment kung hindi nito nakikita ang halaga niya. Habang naglalakad ay hinarang sila ng lalaking nakatingin kanina kay Monami. Siya si Yuji at hiniling nito na makausap ang dalaga.
Gulat na gulat si Capeta nang sabihin ni Tanaka ang tungkol sa private team na sumasali din sa Formula Stellar, at karibal nila ang mga iyon na naghahanap ng driver sa ngayon. Nais ng mga iyon na sumali si Capeta sa PERSEC dahil nagustuhan nila ang nakita nilang performance ni Capeta. Agad na pumayag ang tatlo kaya pinaalalahanan ni Tanaka si Capeta na gawin lang ang best nito. Dagdag pa nito na aasahan niya kay Shige ang bayad para sa pagpaparepair ng sasakyan. Pagkaalis ni Tanaka ay sinabi ni Capeta na hindi pa pala tapos ang kanyang pakikipagkarera, nang biglang sumingit si Adachi at sinabing hindi pa nga at hindi pa rin sa kart. Nang mga sumunod na araw ay ginanap ang East-West United match na sinalihan ni Capeta kung saan siya ang nangunguna gamit ang bagong frame na binili nila para sa karerang iyon. Hindi naman makapaniwala si Kamada dahil tanging mga top drivers sa bansa ang maaaring lumaban sa ganong karera pero si Capeta talaga ang nangunguna ngayon. Sinabi ni Nobo na mabilis naman talaga si Capeta kahit noon na luma ang gamit nitong frame. At ngayon ay nasa mas bago at mas mataas na spec ng sasakyan na si Capeta. Ngayong nasa F-stay na si Ryo, wala nang makakatalo pa kay Capeta. Nalaman nila ang ICA end of season na iyon kay Adachi, dahil sinabi nito na nasa posisyon pa rin si Capeta na mapanalunan ang championship sa series na iyon. Habang si Harada naman ang sumagot ng frame ng kart ni Capeta. Sinabi ni Harada na dahil 15 taong gulang pa lang si Capeta ay hindi pa ito maaaring sumali sa F-stay kaya sa kart pa lang din siya pwedeng sumali. Ibig sabihin kahit magtrabaho si Capeta sa PERSEC ay hindi pa siya makakalaban hanggat hindi pa siya nagsi-16. Dahil buong suporta naman ang ibinigay ni Harada ay nagawang lumaban ni Capeta sa karerang iyon. Hindi man nila nakuha ang scholarship ay hindi na rin masama na lumapit si Nobo kay Tanaka noon. Natutuwa si Kamada sa kung ano ang narating ngayon ni Capeta na dating nagsimula lang sa halos pat-apong kart. Bigla namang dumating si Monami doon na inakala ni Shige na may mahalagang inaasikaso pero sinabi nito na pinayagan naman siya ni Yuji. Para kay Minamoto ay sa wakas ay naipapakita na ni Capeta ang totoo nitong lakas at sa dami ng talento niyon ay sigurado itong marami pa ang susuporta dito. Sa ngayon ay si Senna ang matinding kalaban ni Capeta at binabantayan siya nitong magkamali para makuha ang pwesto niya. Ngunit kahit anong pilit ay palaki pa rin ng palaki ang agwat nito sa kanya. Matapos ang 5 taon ay masaya si Capeta na muli niyang naipagpatuloy ang pagmamaneho ng kart. Sa pagtatapos ng Japan National Championship ay si Capeta ang nanalo. Nang sumunod na araw pumunta siya sa Ibaraki Prefecture, Yuki District kung saan naroon ang PERSEC Motorsports. Nagtaka siya kung may racing team ba sa gitna ng mga palayan. Naglakad-lakad siya hanggang sa narating niya iyon. Dahil walang tao sa labas ay sinubukan niyang pumasok at doon niya nakita si Tsubomaki at sinabing tinatanggap niya ang alok ng mga ito. Pero hindi ito sumagot bagkus ipinakuha sa kanya ang torque wrench pero hindi niya agad ito makita. Si Komezawa pa ang nakapagbigay niyon at naiinis na sinabing bakit pa nila isasali ang tamad na iyon. Nagulat si Capeta sa sinabi nito at inisip kung makakatagal ba siya sa ganong lugar.